Hi everyone, dahil Sabado at magandang panahon, samahan niyo ako gala. Pero bago ang lahat, dapat safe tayo sa paglalakbay natin. So magsuot muna tayo ng pangmalakasan na jacket. Alright, let's go. Yeah, kasama ko nga pala ngayon is yung big brother ko na ang gamit is GSX S1000. No? Ganda, no? Ang ganda. Yan. Suot mo tayo ng gloves yan para safe tayo yan. Para may protection tayo yan sa kamay natin yan. Right, yan. Paunahin na natin yan siya. Grabe, no? Sobra na smooth yan. Sobra na yan. Okay, so ang maganda pag Saturday nag-ride or Sunday, halos walang ano yan eh. Halos walang traffic. Hindi masakit sa kamay. Kasi syempre bago pa lang tayo big bike, hirap sa kamay naka-clutch palagi. Actually nung mga unang araw ko nag-practice magbike sa traffic, halos namamanhid na yung kamay ko. Pero syempre tiis pogi, ginusto mo yan eh. Yan. So dito malalaman mong beginner pa eh, kasi ito naman nakalimutan na naman magtali ng helmet. Siguro every time na lang yan, paulit-ulit na lang talaga yan. Sobra na yan. Sobra na makakalimutin yan. Yan, tali muna natin kahit napakahirap itali. Pero swabe, no? Yung mga ganitong klaseng helmet, ramdam mo ng safe siya kaysa yung mga dati na inabutan ko pa na dipindot o yun. Hindi ko alam anong tawag dun eh, kung pinipindot. Basta, yun na. Yan. Tsaka itong gloves na to, binabreak in ko din eh. Kakabili ko lang, basta pakiramdam eh. Though safe siya sa pakiramdam kasi intact talaga yung kamay ko. And yun nga lang, iba yung feeling. Pero maganda siya. Alpine Star nga pala yan. Yan yung binili ko sa ano ba yan? Yung Motard Inn. Kasi dati ang binibilan ko ng gamit sa bike ko, yung tipadjak sa Bike Inn. So meron din yan sila ng Motard Inn. So, international. So galing pa yan Spain. Alpine Star na Honda. Yung traffic dito sa Bicutan dahil sa ginagawang kalsada na to. Normally sa mga weekdays, pag mga ganitong oras, wala na. Talagang makikipagsiksikan ka na talaga dito. Pero dahil nga Sabado, magandang mag-ride. Bulin muna natin si brother. Pasyunga eh. Kalimutan na naman magtali ng helmet, which is kailangan para safe tayo. Saan kaya yun? Baka nauna na yun sa express pero hintayin tayo. Ngayon, tagal na tong daanan na to, hindi pa rin inaayos. Promise, dapat matapos nila. Oh, ayun, kapot pala. Ayan, hinintay tayo ni DJ Moto. Naku po, mukhang mali ang forecast natin. Parang traffic eh. Nakajakit ng club chef ko kanina. Oo. Ako po may tatay siguro sila ngayon. Ano tayo? Caltex? Ano ba to si Manong?
Aga-aga, pot-pot ng pot-pot. Mayroon pala pag gauntlet. Matigas sa kamay. Yun. So, yun nga isa sa mga napansin ko. Since first time ko gamitin tong gauntlet, masakit siya sa kamay. And upon checking sa review, yung mga ganitong klaseng gloves pala, binibreak in, or yung iba nito, iba binabasa tapos pinapatuyo. Kasi yung iba, gamit lang ng gamit hanggang sa lumambot. Siguro ang gagawin ko is gagamitin ko na lang muna ng gagamitin para lumambot din siya. Kasi talagang ang ramdam ko is talagang namamanid yung kamay ko tigas. Alam nyo guys, isa sa mga nagustuhan ko kahit naka big bag tayo, maganda pa rin siya isingit kaysa pipila ka dyan sa traffic. And isa sa mga nagustuhan ko, pag naka big bike ka, minsan lumalayo sila pag nakita kang papadaan, lalo pag magbobomba-bomba ka. Then yun yung isa sa mga nagustuhan ko. Parang in a way safe ka kasi tumatabi sila na nagbibigay din sila ng way. Pero may iba din talaga na pasaway, yung sisingitan ka talaga, kakatin ka na. Dahil big bike yung dala mo, kakatin ka. May iba gusto makipagkarera. Nakakatuwa lang. Baka na kayo. Magpa-practice pa ako. Pangalawang beses kong dadaan dito sa SLEX. Kasi majority ng ride na ginawa ko lately is dito sa traffic. Kasi yun yung pinaka nahihirapan pa ako yung sa traffic. So ginamay ko muna siya sa traffic, slow maneuver. Tapos dito nung naramdaman ko mag ride dito sa mga expressway, skyway, and doon pala yung feeling ng gumagamit ng big bike. Parang yung nasa sasakyan ka, nandun ka sa likod ng manibela, parang kang nasa simulation. Tingin mo sa labas, kumbaga nasa loob ka ng sasakyan. Pero pag nandito ka sa motor, live na live ka na ramdam mo yung atmosphere, yung hangin, yung mga air drag sa'yo. Medyo may bilis ka, naramdaman mo tapos yung paligid mo, yung lalo na pag yung mainit o yung malamig, naramdaman mo kaya parang nasa nature ka din in a way. Yung brother ko din yung nagturo sa akin paano maneho dito sa skyway na nakamotor or sa express na nakamotor. Kailangan dapat tawag dito, defensive driver. Napaka-importante kasi 2 wheels lang ang gamit, wala kang laban, bigla. Dito lang tayo sa halos na para makita natin ayan. Hindi ko pa makataw ng todo kasi so break in lang ang gagawin natin dito. Pumunta tayo dun sa hard break in, baka ma-break hard tayo. Yan, so minamaintain ko lang yung takbo ng 100 o 80, 70, 60. Din lang natin doon para din tayo, safe din tayo sa kalsada.
syempre pag mag-overtake, kailangan din natin speed up on. Tapos pag alam natin libre, maganda pa din vertical para mas kita mo yung mas maganda kung nasa unahan kayo para mas alam mo yung galaw ng traffic. Ako po, papatiyo na itong Innova na to. Ayan, parang trigger ata sa amin. Yung mga ganyang klaseng driver, parang akala mo na yun ito na biglang nagbumilis. Triggered sa tunog. Bagong helmet yan. Ang Halloween. Sige, nako bro. Surprise. Wala sa isip ko kanina na Dito kami tambay sa Caltex ng Plaza. Ito yung normally tambayan ng mga rider. Chillax muna. Ito yung mga babies namin. Tara, balik na tayo. Tignan nyo yung traffic guys. Dapat kasi ang unang plano namin today is magmamarilaki kami. Kasi nga lang naalala namin long very long weekend. So di na kami tumuloy. Tapos magtatagaytay sana. Nung nandito na kami banda sa Carmona, kita namin yung traffic, grabe. So we decided na dito na lang tumambay sa Caltex. Yan, uwi na kami kasi kailangan ko na din kailangan ko nang mag-finalize ng gamit. Ngayon pa lang ako magpa-finalize. Mamaya na din ang lipad ko, mga 2:00. Syempre Makate, gusto mo na mag-ride pinayagan naman kaya G na lang. Ayan, tignan nyo yung traffic, grabe. Daming mga pauwi. Mahirap yan yung mga paligid, pero pag sa uwian na, vacation over. Kahit gustuin pa natin sulitin mag-ride, exit na tayo dito sa Santa Rosa. Pero makauwi na din. Kasi natitignan nyo, grabe talaga. Papawit ka na lang. Makikita nyo, build up din yung traffic dito sa Santa Rosa. Pero saglit lang natin babaybayin yan dahil exit agad tayo dito pa Manila. Ewan ko kahit tagal-tagal ko nang dumadaan sa mga toll gate, syempre pag nakasasakyan, pero pag ganitong nakabike parang iba yung feeling feels like special kasi dati yung nagmumotot lang ako is yung underground, hanggang service road lang tayo. Tapos pag makikita mo yung mga bike dun sa kabila, parang nakakaingit in a way. So nga lang, that time ayoko pang mag-commit sa big bike, kaya ito yung una kong bike na bili. Long before na talaga kasi gusto ko na talaga mag big bike. So nga lang, nandun pa rin yung fear ko na 2 wheels lang. Tsaka natakot ako before nung gamit ko yung underbone is nandun sa C5 mayroong uneven na road. Muntikan na kami dun ng ng misis ko na
medyo nag-wiggle kami noon. Buti hindi kami smemplang at hindi kami na disgrasya. Walang kasunod sa amin. Diba? Simula noon, sinabi ko na hindi na ako muna magbabay. Muna ah. Kaya yun, isa din yun sa naging doubt ko na kumuha ng big bike. Kasi syempre bigger CC or higher CC. Medyo mas sabi nga nila, delikado. Syempre, sabi nila, ito nga yung nagamit ko na, mas feel ko yung big bike na parang mas safe siya compared dun sa mga maliliit. Yung lapat ng gulong niya is, yung traction ng gulong niya is kakaiba eh. Feeling mo na secure. Ano pa ba yung mga naging doubt ko sa sarili? Bakit di ako yung dati na pinagpraktisan ko yung GSXR na siksado rin ng kuya ko. Okay naman kasi syempre marunong na nga tayo drive ng motor. Pero hindi tayo marunong mag-clutch. Naitumba ko pagka preno ko. Tumilapon ako eh. Tumba ako. Lakas ng preno. Yun yung naging doubt ko. Sabi ko, hindi na ako. Isa pa nahirapan ako dahil dito ako dun sa big bike. Kung baka hindi ako safe kasi hindi ko fully lapat yung pako eh. Yung sa GSXR ni kuya dati, tiptoe ako. So ngayon, yung nakita ko itong CB 650R, nabukan ko yung lapat, nakatingkad naman ako. Mas nga lang hindi naman yung talagang tiptoe. Kaya sabi ko, kaya to, pwede. Tapos kinonsider ko to, isa sa mga kinonsider ko. Pero ang plano ko na talaga nung dati is yung Rebel. Dahil nga pag nakatayo ako, or kahit nakaupo, lapat na lapat yung pako sa ground. So, kung kita yung Rebel is Honda Rebel, napakababa. Mas implemented. Pero sabi ko sa sarili ko, pag nagamay ko to, maghahanap ako ng iba eh. Maghahanap ako ng higher CC for sure. Ito na yung kinuha ko. Ito yung magiging challenge ko, dapat mapatakbo ko to. Sabi ko, yung iba nga eh, kaya eh. Yung ginawa ko, before ako bumili, syempre while waiting sa unit dahil wala nga yung unit na gusto natin eh, kulay. So naghintay pa tayo ng mga isang linggo. So while waiting na dumating yung unit sa casa, pumunta ako sa Honda driving school ba? Anong tawag dyan? Safety driving course nila. Pag-inquire ko, sabi ko, okay, desidido ako. Tapos nang nakita ko na yung price, sabi ko 20k sa buong 20 hours na session. Sabi ko pang ano na yun, pang apparel na yun or ano. Kasi ang intention ko talaga matutong magmotor ng unang-una, naka-clutch at saka big bike. Iba yung bigat niya eh. Kailangan matuto. Tapos nung nakita ko pa yung price ng unit na aarkilahin mo pag hindi ka magdadala ng sarili mong bike, 4,500 data yun, kung hindi ako nagkakamali. Kaya kung per session ko gagawin to 4,545, hindi yari na, magkano na. Sabi ko, option siguro pagdating ng unit saka ako mag-enroll. Mas malam, hindi ko din mailalabas pa yung motor kasi wala pang rehistro eh. Ilang linggo ko pang aantayin yung registration sa LTO, baka mahuli. So nag-hold ako, hindi na ako nag-enroll. Ang ginawa ko, pagdating dun ng unit or pagkakuha ko,
nag-practice lang ako dun sa street namin. Yung papandurin mo yung take off, yung liliko ka ng mabagal. Eventually makukuha mo din. Pinaka-importante yung take off at saka yung pagliko mo. Kasi pare, iba talaga yung bigat pag lumiliko na wala ganong speed. Bigat, sobra. Kaya ginawa ko nung dati. Habang tulog pa sila, yung sila misis, nagpa-practice ako niyan madaling araw. Tapos pag sa bandang gabi, kasi pag hapon daming bata daming sasakyan dun sa na dumadaan sa highway dun sa amin. Ayun, yung natuto na, sinabak ko na agad papuntang Pasay, mapraktisan. Nung lumabas yung registration na lahat, sinabak ko agad kasi yun yung una kong challenge sa sarili ko. Dapat the moment na lumabas na yung registration, dapat marunong na ako may confidence na talaga ako. Hindi na ako nag-enroll, lakas ng loob at tibay ng mukha na lang. Ayan, tapos ang ginawa ko noon, ang natatandaan ko is before dumating yung unit, panay-note lang ako ng mga video sa YouTube all about big bike, take off, pagliko, yung counter steering, ano pa ba, mga safety gear, yan, mga kailangan unahin bago bumili ng bike. Then habang wala si Utol at nasa opisina, pumupunta ako sa bike niya, hindi niya alam. Tapos minamanifest ko kung paano yung magiging position ko pag nagbabike, yung stance, yung take off, pag yung mga landing. Kasi halos identical yung height ng bike namin. Hindi ako nagkakamali, is 31.9, parehas yung height ng upuan namin. Kaya ayun, nakuha naman. Shoutout pala kay PJ Moto na pinapatungan ko yung bike mo kahit wala ka. Ayan, ano ba? Siguro ang naging edge ko din kasi is meron akong experience sa pagmumotor, kahit underbone lang, tsaka may manual clutching, semi-automatic ba tawag doon. Tsaka nagbabike ako na Depadjak, may street knowledge kung paano sumingit-singit, tsaka paano magmanewra sa traffic. Daw mahirap nga lang dahil big bike. Minsan pag hard na mga liko-liko, hindi ko na nililiko, bahala na ko dyan. Minsan kasi yung bigat tsaka baka bumara ka pa, pitan ka pa ng mga kaibigan nating rider. So babara ka, hindi ka naman papasok, babara ka lang dyan. And siguro dahil din marunong ako mag-clutch sa sasakyan, tsaka alam ko kung paano lalaroin yung mga gear. Kaya ayun, yun yung naging edge ko para maging successful sa drive nitong big bike natin. Ito, dito na tayo, malapit na tayo sa bahay nila Airpat. Bomba. Nakakatuwa yung mga nakakasalubong ko minsan bigla sabihin bomba. Minsan nakakaya na hindi mo pagbigyan, lalo pag yung mga bata yung nag-request. Kasi nakakatuwa dahil at early age na-appreciate nila yung pagmumotor. Kaya granting their wish na bumomba ka is fulfilling sa pakiramdam na napapasaya mo sila. Yan, home sweet home. Sana nag-enjoy kayo sa maikling kwento ng pagbabike natin. Hanggang sa susunod, paalam.